Yes! Yes na yes ako ngayon, mga kachurbo! Yes, kasi ako lang dito. Dahil pumasok na si sisi ko. Yung sisi ko na napakatagal lumayas. Dahil pumunta na siya sa work. Kaya ako na ang nandito sa loob ng bahay. Makakachismis na rin ako. Woo! Kaya dahil dyan, tara na mag-chismis. Chikahan. Tara na, yes. Wala lang. Meron talaga akong gustong ikwento. Kukwento ko muna. Pero magtatanong ako. Oo, day. Kasi parang napaka masyadong makwento. Masyadong makwento ang chismis ko ngayon. Ano ko ba? Pag wala ko kasing maitanong, hindi man ako nakikipag-usap sa mga chismosa dyan, sa kapitbahay. Hindi ako nakikipag-usap. Yung iba kasi nakakulong sa mga kwarto. Bala sila sa buhay nila kung ayaw nila maglabasan sa kanilang mga bahay. Kaya yun nga. Meron talaga akong gustong itanong dahil problemadong. Hindi naman ako problemado. Pero nagtatanong ako, bakit? Bakit nagkakatotoong mga ganyan? So, di ba na nakaraan, ang chika ko ay tungkol sa buntis. Sa buntis ako. At isa pang kaibigan ko, buntis. Napanaginipan ko yun, di ba? Bago ako mag-birthday. Mukha akong bruha, di po. So, eto nga, Diyos nila, hindi ko na alam ang gagawin ko. So, yung bumangon ako ng madaling araw dahil naiihi ako, hindi muna ako bumalik sa tulugan kasi hindi ako makatulog. Siguro mga alauna. Tuwing namang alauna ako naiihi. Oo, dahil. Kasama na doon ang panaginip pag may pumapasok. Tapos hindi ako nakakatulog agad kasi nga may parang nagkakaroon ako ng stress. Hindi, na totally stress. Pag ako nagkakaroon ng panaginip, tapos naiihi ako ng alauna, kumbaga nag-iisip pa ako, bakit kaya ganito? Bakit ganyan? Bakit ganon? Di po nga, Diyos mo dahil. So, eto nga yung kwento ko sa'yo ngayon. So, yung ngayon, nagtataka ako kasi yun talagang kuya ko, yung kuya kong sinundan ko, kamamatay niya lang. Oo, dahil kamamatay niya lang. Kamamatay pa lang siya nung last year. Siguro October yata. October. Kasi nag-birthday siya eh. So, nangangalay ako mangga. So, ang tanong ko, ito ang panaginip ng kuya ko. Kamamatay lang naman niya. Sa panaginip ko, si kuya ay ililibing na. O dahil, ililibing na sa panaginip ko. Ilalagay na siya sa lupa. Di ba ganon? Pag nililibing, nahukay-hukay muna, tapos ililibing, ganon. Tapos, yung ready na, yung kanyang paghiga doon, bumangon siya, day. O day, bumangon siya doon sa, anong tawag doon? Yun, di ba? Yung yung higaan ng patay, tapos ilalagay. Ano man pangalan ng punyeta? Alam mo naman ang utak ko, napakabubo ko pag mga ganyan eh. Basta ayun, yung pinaglalagyan ng patay, ilalagay na sa butas, sa lupa, kasi nga, naka-ready na. Kaso, yung time na yun, si kuya, kumatok sa mismo niyang lagayan dahil ang hindi ko maintindihan,
yung mga bubuhat sa kanya. Di ba may mga nagbubuhat kapag nilalagay sa lupa, sa ano, bago sarado. Di ba nga ililibing na eh, di ba? May mga ano. So, yung kuya ko nga kumakatok. Tapos yung mga mama na nagbumibigat. Tawag doon. Yung kabaong ni kuya. Kasi nga kumakatok. Ang ginawa ng mga mama, binuksan si kuya. Ngayon, bumangon siya. O dahil, bumangon si kuya ko. Ang hindi ko maintindihan kasi parang relax lang sa mga kasama niya. Yung mga mama na magdadala sa kanya sa lupa, hindi siya pinilit na dalhin sa lupa kasi nga bumangon nga si kuya. 'Di ba? Kasi nga niready na nga yung lupa, kasi nga hinukay-hukay na nga kasi for ready na. Tapos ilalagay na lang yung kabaong, ilalagay na, pero hindi pa na ilagay sa lupa kasi kumakatok nga si kuya. So, ang gawa ng mga lalaki, ng mga mama, inopen si kabaong. At hindi man lang ako na kasi wala lang, ang ginawa ng mga mama, o sige, labas na lang, labas. Si kuya, umuwi. Tapos yung asawa niya, nasa panaginip ko rin naman yung asawa niya. Yung asawa niya, inuwi ang kuya ko. So, hindi nagbibihis ewan ko kung naliligo. Kasi ayun pa rin naman yung damit niya. Kung ano yung pababa na siya sa lupa, ayun lang yan suot niya. Umuwi siya sa bahay nang wala siyang linis. Basta wala siyang, ewan ko kung naliligo din. Basta yung damit niya, ayun pa rin. So, ewan ko ba, ba't kaming dalawa ang nagkaka-chikan sa ganun? So, sabi ko sa kuya ko, bakit ka umuwi? Bakit ka umuwi, kuya? Kay di ba, pababa ka na, paalis ka na, bakit ka umuwi? Kami dalawa ng kuya ko yung nag-uusap. Pero hindi naman nakikipag-usap yung mga kasama, yung asawa niya. Kami dalawa ng kuya ko nag-uusap. So sabi ng kuya ko, gusto kong magkaanak. Gusto niyang magkaanak. May dalawa siyang anak malaki na. Isang lalaki at isang babae. Dadalawa lang yung anak niya talaga. Actually, ayaw na rin niyang magkaroon ng anak noon. Oo, ayaw talaga niya kasi hirap manganak yung asawa niya. Pero doon nga sa panaginip, basta bumangon sa kabaong si kuya at umuwi na kasi nga gusto niya kasama yung asawa niya. Dahil gusto niyang magkaroon ng anak. Yung asawa niya, wala lang, okay lang. Inuwi si kuya. Oo, hawak yung kuya ko. Umuwi. Kahit yung mga kasama naming tao, hindi ko natanda yung mga pagmumukha ng mga tao. Kahit nandun sila, walang pakialam. Basta alisan na rin. Parang baliwala na yung pinaka pwesto niya. Oo. Basta bumangon siya sa kabaong. Tapos uwi. Siguro mga ilang araw yun. Nakipag-usap na sa akin yung kuya ko after noon. Mga ilang araw, nakipag-usap na siya sa akin na uuwi na siya. O dahil uuwi na. Nagulat naman ako kasi masaya na siya kasi buntis na. Oo, kasi nakabuo na siya. Oo, kasi nga may dalawa na siyang anak na malaki Ngayon na yung plano nga niya magkaroon ng anak, at mga ilang araw, nakabuo siya sa asawa niya ng isa.
Basta nakabuo na yata, yun. Kasi sabi niya, uuwi na ako kasi meron na akong baby. Oh, kasi meron daw siyang isang baby. Umuwi na siya. Ngayon, wala. Hinatid lang din. Hinatid sa Kabaong. Siya mismo, bumangon siya sa Kabaong. Tapos sinarado na. Tapos, nilagay na sa lupa. Ayun, nakakaloka. Ayun sa panaginip ko. Tapos din naman yung panaginip ko kasi hanggang sa siya ay hanggang sa bumangon na talaga siya. Ay, bumangon. Hanggang sa pumunta na siya sa lupa. Kasi nga, masaya na siya kasi nagkaroon na siya uli ng isang anak. O dahil nakakaloka kay nakadalawa na siyang anak eh. Pero malaki na yung ano niya eh. Isang high school at isang grade 5 ata grade 4. Dalawa malaki na. O kasi noon talaga ayaw talaga ng kuya kong magkaroon pa ng anak kasi mahirap magkaanak yung asawa niya. Lagi nagkakaano, hirap iano sa ospital. Kasi mahirap ilabas ang baby. Kay karamihan naman ngayon na mahirap talagang mabuntis ngayon ng mga kababaihan. Pero samantalang may mga tao talaga na relax mga anak. Pero yun nga, yung hipag ko. Hipag yun, bayaw. Yun, yung asawa ni kuya, hirap talaga yung mga anak. Yun. Ano kayang ibig sabihin ng panaginip na yun, ha? Kasi nga, siya ay, ano na, di ba? Tawag dito, tapos na siyang makabuntis, makabuo. Umuwi na siya sa lupa. Bumalik na siya. Sarado na yung Kabaong, sarado na ano. Yun lang. Dapat chika lang ako. Ano kaya ibig sabihin ng tanong na yun, ha? Pwede ba chika na? Binaba ko na yung ang ano ko kay haba na naman ang ano ko chismis dito, ang aking ano. Okay, bye na nga sa inyo mga kachorba. Bye. Baka i-comment po ha kung ano pong dapat na sagot doon para maintindihan ko rin. Baka sakaling makataya tayo at manalo tayo. Sayang din yung makapanalo at magkapera tayo. Okay? Bye.